Espiritu Santo. Amen. Ang banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El-Shaddai, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, Diyos na aming sinasamba, pinupuri sa Espiritu at katotohanan. Minsan pa po, Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat muli po, Panginoon, inyo pong minarapat na kami po ay makarating sa dakong ito upang ikaw ay aming pong mapaglingkuran. Upang ikaw, Panginoon, ay aming pong mapapakinggan sa lahat ng nais niyo po na iparating po sa amin sa gabi ito sa pamamagitan po ng inyong banal na salita. Lord, your will be done. Lord, mangyari po, Panginoon, kayo po maghari sa apat na sulok ng dakong ito. Kayo po maghari sa bawat isa, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na inyong pong mga salita, ito po, Lord, ay hindi po tumimo sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang inyong pong abang lingkod sapagkat tunay, Ama, na hindi ko po kayang i-bless sa mga tao ito. Umaasa lamang ako, Panginoon, ano man po ang inyong pong iprovide sa akin, Panginoon, na aking po sasabihin. Be our teacher. Be our leader tonight, Lord God. Pagpalain niyo po ang inyong banal na salita, natin pong ihagin, Panginoon. Lahat, Panginoon, na nais niyo po na iparating po sa amin sa gabi ito, Panginoon. Nawa, O Lord, ito po, Ama, ay aming pong mapanghawakan na isa sa buhay, Panginoon. Puruin niyo po ng pag-ibig at pagmamahal ang bawat puso't isipan namin lahat, Panginoon, na inyo pong mga lingkod. Lord, sa inyo pong pagsama, Panginoon, inaakit po namin ang 100% na katagumpayan ng iyong banal na gawain ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos na nabubuhay at naghari magpakailanman at magpasawalang hanggan with the intercession of our Blessed Mother, Mary, Ever Virgin. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid. Kapatid! I love you. I love you. With the love of the Lord. Amen. Mahal kita. At lalong mahal ka ng Diyos. At lalong mahal ka ng Diyos. Kaya buksan mo ang iyong Biblia. Buksan mo ang iyong Biblia. At ating basahin ang love letter sa ating Panginoon. Yan po. Ito po itong hayat po natin sa Sunday Gospel po sa sulat ni San Juan or St. John chapter 15 verse 19 verse 9 to 17. John or 1 chapter 15 verse 9 to 17. Kita niyo po ang pagpapahayag mula sa sulat ng Ebanghelyo ni San Juan kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanya pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa ganon, malubos ang inyong kagalakan. Ito ang utos. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo tinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Magmahalin po sa pananampalataya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagkatuon natin ang
pagbasa ng salita ng Diyos. Hindi natin ang kailang ng ating Panginoon. Kumalakbal! Ang lahat ng mga iba. Sabihin mo ulit sa kapatid mo, kapatid. Kapatid. Talagang mahal kita. Talagang mahal kita. Sabihin mo, mahal mo rin ba ako? Mahal mo rin ba ako? Anong sagot? Amen. Sabihin mo, dahil amin ang sagot mo, Dahil amin ang sagot mo, pinapayagan na kita umupo. Amin na pala ko dapat para umupo kayo. Sigurista. Isang maganda at pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Opo, ako na po si Brother Julius, hindi po nakakilala po sa akin. Mukhang babae na po yung aking pangalan, pero lalaki po ako. Lalaki po ako. Sa gabi ito, mga kapatid, ay ating pong tunghayan ang mabuting balita ng ating Panginoon o kanya pong banal na Ebanghelyo sa darating na linggo. So, pinamagatan ko po ito, showing abiding in God's love. Showing abiding in God's love. Sa Tagalog, nagpapakita ng pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Sapagkat sinabi ko dito sa verse 9 po natin binasa ay sabi ng Panginoon, kaya ko. Iniibig ako ng Ama. Iniibig ko ang Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Manatili pa kayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Parang malamya yata ang inyong sagot. Amen. Ganyan ba kayo umibig sa Diyos? Parang makaboy mo na. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 16. Sabi po dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang pagbuhay para buhay para sa atin, kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Tama po ba binasa ko? Mali yata. Sige po. Second reading ba yun? Dito pala sa verse 16, no? Sabi po dito, nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Yun pala. Kapag tayo po ay umiibig ay nananatili tayo sa Diyos at ang Diyos ay nananatili din sa atin. Amen. Amen. Yes, sinabi ko sa inyo kanina, sabihin mo sa kapatid mo, I love you. I love you. Mahal kita. Mahal kita. Kahit ganyan ka. Pero mahal kita. Kahit minsan, sinusungitan mo ako. Marami nakarelate. Alam ba ninyo yung spelling ng love? Sino po nakakalam ng spelling ng love? L-O-V-E, love. Amen? So ngayon natin po pag-usapan ay yung acronym po ng love. Love. Kaya tandaan po natin ha, bawat letra ha, bawat titik ha. Ano po yung sa letter L? Sino po nakakaalam? Sino po makakahula? Ano ibig sabihin ng L sa love? Love. Love daw. Love na nga eh. Love pa rin. Love. Likeness. Sabihin mo na kasi Father Julie. Letter L stand or letter L is listen or listening. Sabihin mo, listen. Listen. Kung mahal mo ako, listen. Listen. Kung mahal mo ang Diyos, listen. Listen. Amen? Nakikinig. Ha? Because listening is an act of love. Amen? Saan ba kayo nakikita na yung mahal mo ay ayaw mo siyang pakinggan? Ha? Meron bang ganon? Mahal kita, darling. Pero hindi ko papakinggan yung mga sinasabi mo. Siguro outside ko lang buka ka. No? Ba ganon ano? Ayaw mo makinig. Kaya ako, nakarelate pa ako dito. No? Minsan, kinukorek pa ako ng aking misis.
Kung naman medyo medyo damdo ko ng konti. Pero sabi ko, bakit hindi ko papakinggan ang kanyang mga sinasabi? Maaari na po'y magpagkakamali rin na nakikita niya sa akin. Amen? Kaya, sa huli-hulihan, ako din ay magsusuri sa kanya kung bakit na medyo nagagabad ko siya. Kasi, alam ko na ang kanyang sinasabi sa akin ay concern lang siya sa akin kasi mahal niya ako. Amen. Kaya ako din. Sinasabihan ko rin siya kung ano yung nakikita ko sa kanya dahil mahal ko siya. Ayaw ko siya mapapahamak. Sinabi sa akin, ano gusto mo sa akin? Magiging quiet or maging dancer? Sabi ko, maging dancer. Sabi niya, quiet pa naman ako. Tapos sinasabihan mo, maging dancer ako. Sabi ko, hindi naman ako sa magaling ako kumanta. Pero sabi ko, alam ko kasi, alam ko na. Kumakanta din ako di ba po? Kumakanta din ako. Sabi niya, bakit hindi mo na ako suportahan? Ay, yun na, ayaw mo nagpapahamak. Sabi ko, diba? Kasi, maaari mo sa atin, gusto ko natin umawit. Pero hindi naman pala yung tawag sa atin. Hindi, man. Meron ka ng ministry dyan, dapat ka doon. Pwede ka naman magluto, doon. Alay mo, tinatawag ka pala, maging counsel ka. Di ba? Alay mo, tinatawag ka pala, taga-school. Dito na po kayo. Dito po kayo, para makita ko po yung kagandahan ninyo. At ang pagmamahal ng kapatid ay dapat, kapag tayo ay nakinig, ay hindi po lumalagpas sa kabilang tenga po natin. Yun po yung tunay na pakikinig. Amen? Kaya minsan nag-away po kami ng alaga. Sabi ko, makinig ka kasi sa akin para hindi tayo mag-away. Nakikinig naman ako sa iyo, sabi niya. Pero Diyos ko po, Mio, nakikinig ka po siya sa akin. Pero yung naayaw ko, yun pa rin ang kanyang ginagawa. Nakipagtalo pa rin sa akin. Sabi ko, once sabi mo nakikinig ka sa akin, dapat sinusunod mo naman kahit paano, sabi ko. Yung sabi mo sa akin, nakinig ka sa akin, pero lagpas kabilang tinga talaga. Kapatid. Kanina, abang kami nag-review tayo, naman. Sabi niya, nag-aaway na naman tayo eh. Sabi ko, simple na naman hinihingi ko. Makinig ka naman sa akin kasi ginagawa ko lahat ito. Hindi naman para sa akin, kundi para naman sa iyo. Di ba po? Ganun tayo minsan eh. Mahal natin yung isang tao pero sinasabihan natin, nagagalit tayo. Bakit? Ayaw natin siya mapahamak. Yan po. Kaya nakapagsasalita ko tayo. Nasabihan po natin sila. Para din po sa itakaayos nila. Sabi ko, huwag mong kalimutan. Ako ay metapel. Caregiver. Hindi pa ako nagparito para sa aking sarili. Sabi ko, lahat ng itong ginagawa ko ay para sa iyo. Ganun din sa atin. Lahat sa ating mga mahal sa buhay, ganun din ang ginagawa natin. Pinagsasabihan natin sila. Kapag alam natin na mali ang kanilang ginagawa, na yun ang kanilang mga ginagawa ay papunta sa kapahamakan. Amen. Amen. Kaya nga po, yung pakikinig, at dapat ang pakikinig ay umakyat po yun sa ating kita. At bumababa po yan sa ating puso. Amen po. Yun ang tunay na pakikinig. At kung mapansin po ninyo ang inyong mga tenga, kapag ito ay pinagtagpin ninyong dalawa, ito ay magiging korting puso. Amen po? Amen. Magiging korting puso. Amen. Ano po yan, kapatid, kung tayo nagmamahal? We cherish the word of God. We cherish the word of our loved ones. Amen po? Binibigyan natin ng alagaan ng kanilang mga sinasabi sa atin. Very practical po yan. To listen. Makinig ka sa iyong minamahal. Amen. Amen. Kasi kapag hindi ka nakinig, ibig sabihin, parang ano na siya, it's a prayer lang siya. Amen. Kasi hindi mo siya pinapakinggan. Sabi mo, mahal mo siya, pero hindi mo siya pinapakinggan. Amen. Ganun po sa atin. Kapag kausap mo yung girlfriend mo, lahat na kanyang mga sinasabi, you cherish it in your heart. Amen po. Parang ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap sa pagdinig mo. Ang kanyang mga sinasabi. Amen po.
Kaya din tayo, kapag mahal natin ang Diyos, dapat nakikinig din tayo sa Diyos. Amen. Nakikinig pa kayo sa Diyos? Amen. Sabi, huwag mong away, huwag mong away. Huwag mong marites, huwag mong marites. Yung Diyos. Sabi, huwag mangbulyaw. Kaya huwag ka na yung mangbulyaw. Amen? Amen. Saan po tayo? O. Saan po tayo? Sa O. Letter O. What? Ano yung tumatayo po doon sa letter O? What's the letter O? Parang perfect yata sila ito. Itong sumasagot talaga sila, talagang alam nila. Obedience, obeying. Or pagsunod. Amen po? Basahin po natin dito sa ating pong Ebanghelyo, mga kapatid. Dito po sa verse 10. Sabi ko dito sa verse 10, sabi ito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Amen? Amen. Kaya ba pala, pagsisunod pala ang utos ng Diyos, nanayo. Amen? Ibig sabihin, kasama mo palagi ang Diyos sa buhay mo, sa puso mo. Amen? Ano yung sikreto? Yung pagsunod sa kanyang kalooban, sa kanyang inuutos. Amen? Kaya sabi na po sa Ten Commandments, di ba? Huwag mong mahalin. Huwag mong mahalin mo yung kapwa. Pero huwag mong mahalin ang asawa ng kapwa mo. Ibang usapan po yun. Pag minahal mo yung may nagmamahal. No? Ibang usapan po yun. Love triangle na po yun. Pwede mo naman siyang mahalin, my sister. Huwag mo siyang mahalin na parang asawa. Kasi may asawa. Amen pa? Amen. Ang po ninyo? Amen. Amen. Sabi po yan sa TV, nakin po napanood, yan na po ay ika-6 na utos. Pero iwan ko, parang nung tinignan ko po ito sa in order, parang ika-7 utos daw po ito. Huwag kang mga lunya. Amen? Amen. At ano pa? Huwag kang magnakaw. Ay, brother, marami namang kahilong sa amo ko. Kinuha ko lang naman yung sakit ko sa kama. Saan? Oh? Saan naman, brother? Diba? Pero ano ang tawag doon? Kasi hindi ka nagpaalam. Nakaw. Nakaw pa rin, no? Maliit o malaki, nanakaw pa rin. Yes. Amen? Sabihin natin, binyasin. Pero pag tuloy-tuloy tayo ng binyasin, alam natin kung mali. Pero ginagawa pa rin natin. Equals to mortal sin na rin. Bakit? Yan natin nagsisiyan. Alam natin mali, ginagawa pa rin. Pag naipon-ipon yung binyasin, mortal sin. Amen? Kasi alam ng Diyos ang ating pong mga puso. Amen po ba? Amen. Ano pa? Huwag magsinungaling. Ay, Brad, white lies. White lies. White lies. Meron bang white lies? Meron bang black lies? Pero ang karugtong niya, lies pa rin. Nagsisinungaling pa rin. Napakahirap itong pagsisinungaling. Minsan pag naipit tayo, ang bilis-bilis na natin magsinungaling. Ano po? Kaya ako minsan pag parang gusto ko na magsinungaling. Nagtatahimik na lang ako, kaysa naman sasabihin ko, hindi magkakasala ako. Pigil na lang diga ako. Di ba po? Amen. Ano pa? Huwag mang-inggit sa kapwa. Pag sinabing ay, yung kapitbahay mo nakabili ng iPhone. Naku. Ang utang din ako, bili din ako ng iPhone. Di ba? Sabihin naman, dito sa ating ang gagaling ng ang galing ni sister talaga kumanta. Wala ka naman ulit. Naghahanap ka ng naghahanap ka talaga ng parang i-ano sa kapwa mo, ipipintas. Amen? Di mo natin namamalayan na tayo pala naiinggit namin. Yun po. Napakasimpleng bagay lang yun. Pero, sayang pala yun na
tayo ay naiinggit. Ayaw natin. Ha? Ayaw natin na wala tayong ipipintas sa kapwa natin. Amen? Saan po yun ng inggit? At ano pa? Sabi doon, huwag kang pumatay. Kayo ba'y nakapatay na? Ha? Sister Marie, namin niya nakapatay daw siya. Eh kayo, inaamin ba ninyo? Kayo'y nakapatay na? Amen. Sino ang nakapatay na? Taas ang kamay. Takot kayo, ako lang yata nakapatay. Ako yung tumaas na kamay. O sige, basahin natin kung talagang hindi kayo nakapatay ng tao. Ayon po sa 1 John chapter 3 verse 15a. Sabi po dito, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Hindi pa kayo nakaranas ng napupuot sa inyong kapatid? Sa kapwa mo? I doubt it. Kasi ako, nakaranas po ako nun eh. Di ba? Maraming beses po ako nakaranas nun. Nung napupunta ko sa aking kapatid. Nung lumang buhay ko, ha? Amen. Kaya sabihin natin, hindi tayo nakapatay. Pero pala, nakapatay na pala tayo. Hindi literal na kapatay. Kasi, kapag napuot ka sa kapwa mo, binulyawan mo kapwa mo, sinabihan mo, G-E-G-O ka, G-E-G-A ka. Sabi ng Bible, mapapahamak ka sa apoy ng impyerno. Nakakamatay pala yun. Parang pinapatay mo na pala kapwa mo. Ha? Ang kapwa mo, na nilikha, nakawangis ng Diyos, sabihin mo, G-E-G-O ka, wala kang kwenta. Di ba mo? Pinapatay mo na siya. Kaya, yun pala sasabi ng Diyos, magpapahamak ka. Mapapahamak ka sa apoy ng impyerno kapag ganyan ka. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Bawat isa sa atin, kahit pamo ka nilong yan, ha? Kahit bungay man yan, mahal pa rin ng Diyos yan. Amen. Amen? Kasi ang Diyos, hindi naman tumitingin sa ating mukha. Diba? Tumitingin siya sa ating mga puso. Amen? Amen. Kaya nga bawat tao ay may puso. Iba naman, hindi pa masaging may puso. Pero yung tao walang puso. Pero mga kasabihan ng ganyan, di ba po? Nandiyan po ba kayo? Amen. Nalakulan na kasama dito eh. Sabi po sa John chapter 14 verse 23, sabi po dito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Wow. Kapag sinusunod daw natin ang kalooban ng Diyos, ang Kanyang utos, yun na po yung tanda ng ating pong pagmamahal sa Kanya. At sila ay maninirahan sa atin. Amen? Ibig sabihin ng verse na ito ay ito po yung sanctifying grace. Buhay. Buhay ka. Hindi ka lang buhay physical. Kundi buhay na buhay ka sa presensya ng Diyos. Kasi nabubuhay sa iyo ang tatlong persona ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ko piling hiwalayin ang tatlong persona ng Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kapag ang tao ay mamatay, na naghalik sa kanya ang Diyos, ang sanctifying grace, automatic, ikaw ay papasalangin. Amen? Amen. Kaya ang kabaliktaran, kapag ikaw ay hindi sumusunod, nilalait ng kapwa mo, saan ka pupunta? Kapag ang pagmamahal ng Diyos, walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Ano ang makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos? Kasalanan. Mortal sin. Nagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Papahiwalay tayo sa Diyos. Amen po? Amen. Saan na tayo? Pinasilitin ko sa inyo kanina eh. Ano? Ha? V. 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 Ano yung V? Victory. My love is victory. Letter V is valuing. Ano is Tagalog yung valuing or value? Pagpahalaga. Pagpapahalaga. Amen? Yung mga nagmamahal
ay may kasamang pagpapahalaga. Amen ba? Amen. Sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 10 verse 7. Sabi dito, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Ano daw? Sinasabi ng Panginoon dito, mahalin mo yung kapwa. Pero sinasabi niya dito, kapag mahal mo ang iyong nanay, ang iyong asawa, ang iyong anak, na higit sa akin, na hindi ka karapat-dapat sa akin. Amen? O hindi naman sinasabi ng Panginoon na huwag mo silang mahalin. Amen? Andun pa rin yung pagmamahal mo sa kanila. Amen? Ang sinasabi lang ng Diyos, mas higit siya dapat. Amen? Walang katulad. Ano ba kinanta natin kanina? Walang katulad. Kaya di mo kanina, walang katulad. Amen? At dito po ay na-inspire po ako sa buhay ng dating mga ibang sekta at sila po ay napunta po sa Katoliko. Kung nakakilala po kayo kay Brother Paul Alima, si Brother Paul Alima ay 15 years po siyang siya po ay ministro ng saksi ni Jehovah. 15 years. Pero yun yung mga kapatid, 15 years po siya naging ministro or preacher ng saksi ni Jehovah. Pero bumalik po siya sa Katoliko. Kahit na kanyang mga magulang, lahat sila ay mga saksi. Talagang against all odds, kasi siya lang mag-isa ang nag-convert sa Katoliko. Kaya nakukuluan po siya, sabi niya, kasi sabi ng Diyos, mahalin mo, dalang mo ang iyong nanay, ang iyong tatay, ang iyong mga magulang. Pero sinabi niya, dito po natagpuan na dapat mahalin mo palang Diyos higit sa lahat. Higit pa sa iyong mga mahal sa buhay. Amen. Higit pa sa iyong sarili. Amen. Amen. Ganun lang gusto ng Panginoon. At ganun din, si Brother Noe Dora. Siguro na marami silang nakakilala kay Brother Noe Dora. Yun po. Siya naman po ay born again. At pinanganak po talaga siyang born again. Amen. Dahil sa kanyang mga magulang ay ministro din. Ang kanyang nanay din, din. Ministro, ang katawag sa babae. Ministra. Pastora. Amen. Ang lahat ng iyong mga kapatid ay kanya po kinalaban. Hindi naman kinalaban siya, pero kinalaban siya dahil nakaunawa po siya, nagsariksik po siya ng tunay na katuruan, tunay na simbahan. Amen? Amen. Kaya masakit man daw sa kanya. Pumunta siya sa bukid, nangmuling, nagbita ng mga gulay. Asang kalansay na lang, nabalian pa. Sabi ng nanay niya, mamamatay ka na talaga dyan. Kasi umalis ka eh. Kung doon ka doon, bastante ang buhay mo. Pero ka sa sakyan, pero ka pagkain, may nagbibihis ko sa iyo. Ngayon, nandiyan ka nakabukbok sa kamali, dyan sa kubo, mamamatay ka na talaga. Pero ngayon, si Brother Buwendura ay malakas na malakas. Amen? Dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, iniibig sila ng Diyos ng lubos-lubos. Amen. Amen. Hindi ba ninyo alam, ay nasa Katoliko, tayo ay may full communion with God. Tayo na, wala nang iba. Walang ibang mga sekta na yan. Ang full communion natin with God, pag-receive lang natin ng Holy Eucharist. Amen po? Amen. Ibang sekta, wala po sila yan. Sorry na lang talaga. Nalulungkot po ako. Pero wala po tayong magawa. So, kailangan natin silang ipanalangin din, mga kapatid. Amen? Wala nang sumusunod. Amen. Nantok na nga ako. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen? Yun pala gusto ng ating Panginoon. Lahat ibigay mo sa Kanya, buong pag-iisip, buong kaluluwa, buong lakas. Lahat ibigay natin sa Diyos. Ayun po, kaya ba natin? Amen. Sister Marie lang ito kahit sagot lang sumagot. Amen. Diba? Hindi namin kaya, brother eh.
Pag hindi sumasagot, wala. Dito po sa ating Ebanghelyo, mga kapatid, ay sinabi po ng Panginoon dito ay, pinili ko kayo. Hindi kayo pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Diba? Diba mo? Tayo mga makasalanan. Pinili tayo ng Diyos. Bumaba pa sa langit para lang sa atin ng mga kasalanan. Diba po? Tapos tayo, hindi natin kaya ibalik sa Panginoon. Diba po? Nakakaya na. At sa iba dito ay, hindi ko na kayo itinuturing na alipin. Wow! Hindi ko na tayo alipin. Sabi niya, kayo ay mga kaibigan ko. Kaya kanta natin kanina sa komunyon, kayo'y di na alipin, hindi kaibigan ko. Lahat ng mula sa amay. At kasunod, ambot sa inyo. Mula sa Ama, nilahat ko na sa inyo. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And last but not the least, ano po? Anong letter? A. E. Ano yung E? What? Enjoy. Enjoy. Pwede enjoy. Pwede. Endurance. Courage. Emptying oneself. Yun ang pinakamataan. Emptying oneself. Ano ba yung ibig sabihin ng emptying oneself? Wala kang tinira sa buhay mo. Wala ka ng laman. Amen? You deny yourself. Self-denial, kumbaga. Ganun po ang mga umiibig. Sabi po, dito po sa ating binasa, dito po sa Gospel, dito po sa verse 13, basahin po natin, para sure po tayo. Sabi po dito, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabihin mo kapatid mo, kaibigan mo ba ako? Kaibigan mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Handa ka bang ialay ang buhay mo sa akin? Mawa na. Hindi na seryoso yan, ha? Parang ayaw. Hey, sister. Hey, ika na. Misip-sip mo na ako. Dapat ka ba talaga alayan ng aking buhay? Sabi dito walang higit pa. Diyos sa pag-ibig na kaya ialay ka diyang buhay sa kanyang kaibigan. Amen? Amen. Ibig sabihin, pag hindi po natin kaya ialay ang ating buhay sa ating kapatid, hindi tayo po yung nagmamahal. Amen? Kaya kapag ikaw yung mag-asawa ka, tanongin mo muna siya. Sabi na sa'yo, mahal ka talaga kita, dahil gusto talaga kitang pakasalan. Kahit itong simbahan kita, pakasalan talaga kita. Tanongin mo siya, handa ka bang ialay ang buhay mo para sa akin? Pag o na, alanganis. Alanganin. Alanganin. Baka hinahabol mo sa'yo yung kakitan mo, kagandahan mo. Maaaring inspired lang siya sa'yo. Gusto niya lang makuha yung mo, yung hinahanap niya sa'yo, yung hinahabol-habol sa'yo. Hindi naman pagpamahal, kundi nabibighani lang siya sa iyong kagandahan. Amen? Amen. Meron ganon. Kaya nakakatakot yung mga magaganda kasi hinahabol-habol talaga yan. Kaya huwag mo sabihin na pag ikaw ay maganda, tapos marami kang boyfriend, ibig sabihin, ay, ang ganda-ganda mo. Ang mahal-mahal mo talaga. Hindi po ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin noon, ang mura-mura mo. Amen? Baliktad. Kasi ang dami nila Ang dami mong boyfriend. Yun po yung nakakamahal. Yung mura ka lang kasi marami po sila. Amen? Pero pag walang nakapila, halimbawa, pag bumili ka, pag ukay-ukay, nakita nyo, maraming tao. Amen? Kasi mura. Tao din. Pag marami sila, ibig sabihin, mura ka pala. Pero pag punta ka doon sa mga original na mabilihin, wala masyadong tao.
Amen? Ibig sabihin, ang mahal kasi brother. Diba? Mahal. Kaya wala ang nakakapila. Amen? Kasi mahal. Mahirap. Ganun po yung pagmamahal. Pag tumagal at tumagal, pag kaya niya mag-please para sa iyo, ibig sabihin, mahal ka talaga niya. Amen? Amen. Sa hirap at kamatayan, sa hirap at ginawa. Lalakayin pa ang pitong bundok para sa iyo. Kahit walang kain. Makuha ko lamang ang iyong matamis na oo. Susukitin ko ang mga bituin. Kasi, hindi naman tayo. Pero nakakatakot yun, sabi sa'yo na, ibibigay ko sa'yo bituin. Baka pag kayo mag-asawa na, makikita mo talaga yung bituin. Nakakatakot yun. Suntok pala. Sabi mo sa kanya, kita-kita na tayo sa finals, my dear. Kita-kita tayo sa finals. Huwag ka magsalita ng patapos. Baka hindi mo maubos. Hindi ka ba? Ganun po yung pagmamahal. Dapat kaya mo, ialay ang iyong buhay. Walang ititira sa buhay mo. Para sa minamahal mo. Bakit po? Sabi po dito sa John chapter 3, 1 John chapter 3, verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Amen. Si Kristo, Diyos siya, galing siya sa langit, pumunta dito para tayo tubusin lang. Sa tayo ng mga kasalanan, minsan marites, marisol, sul-sul. Pero ginawa ng Diyos, pinadala niya kanyang butong na anak upang tayo ay iligtas. Tubusin tayo sa ating kasalanan. Siya namatay sa cross para matubos tayo sa ating mga kasalanan. Ganun Amen. po ang pag-ibig ng Diyos. Inalay niya ang kanyang buhay sa iyo, sa iyo, sa iyo. Amen. At sa ating lahat. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen ba? Amen. Kaya naman sa mga oras na ito ay pagnilayan ko natin ang awitin ito. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 14, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. Ano? Pag-ibig ang susi. Ang nagbubuklod sa ating lahat. Kapag walang pag-ibig, watak-watak tayo. Amen. Pag walang pag-ibig, hindi tayo magkakaunawaan. At ang pag-ibig lamang ang magbubuklod sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. Amen. Amen. Wala pong maghihiwalay kapag tayo ay nag-ibigan. Bawat isa sa atin, kapag iniibig po natin ang ating kapatiran ito, lahat ng ito bibigyan natin sila ng kahalagahan. Amen. At hindi natin hayaan na may mawala dyan. Amen. Diyan sa upuan na iyan. Yung kapatiran mo iyan, na nanandyan. Huwag nating hayaan na sila ay mawawala. Amen. Amen? Amen. Sapagkat pag-ibig lamang ang susi para tayo ay magbubuklod at magbunga. Amen? Ilagay natin sa ating puso, sa ating isipan, na lahat ng ating mga panalangin ito ay nakadepende lamang sa kanyang kalooban. Amen. Huwag natin siya pangunahan sapagkat siya ang nakakaalam ng the best para po sa atin. Hallelujah. The Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat po, Panginoon, na may mga suliranin, sakit at karamdaman. Hindi po silang pagalingin. Lahat po nang nanghihina, bigyan ng kalakasan, na mawal ng pag-asa, bigyan ng malaking pag-asa, Panginoon. Ang mga may problema sa buhay, Panginoon, tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging magaan po ito, Lord, na makakaya po namin ito, Panginoon. Palagi niyo po kami pagtubayan upang makayanan po namin ang lahat ng mga pagsubok, suliranin na dumarating sa aming buhay, alang-alang po sa aming pagsunod sa iyong Panginoon. Kahit alang-alang po sa aming pag-ibig sa iyong Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang lahat po ng mga walang visa ay magkaroon na po ng
visa. Amen. Ang mga walang trabaho, Panginoon, pagkaloob ng nawa sila ng trabaho, Panginoon. Amen. At bigyan po sila, Lord, ng maayos na sahod, Panginoon, upang maitustos po sa kanila pong mga mahal sa buhay, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, upang malaya po sila makarating po palagi sa iyong banal na gawain, Panginoon. Amen. At Lord, patuloy niyo pong pagpalain kaming lahat, Panginoon, sa pangunguna po ng aming Santo Papa Pope Francis, lahat po ng mga kardinals, obispo, kaparian, saan po dito sa El Shaddai, Panginoon, sa pangunguna po ng aming punong lingkod, Brother Mike Zigilarde, sa kanya pong kahalili, Panginoon, Congressman Michael, lahat po ng mga councils, preachers, tour group, choir, instrumentalist, Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga manggagawa mula sa Jerusalem, Haifa, at dito po sa Tel Aviv. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang Friday Cell Group, Panginoon. Pagpalain po ang mga namumuno po dito, Panginoon, sa mga core group, Panginoon, sa pangunguna po ni Sister Jenny, Panginoon, at sa kanyang mga kasamahan, Lord God. Patuloy silang pagpalain, bigyan po sila ng divine knowledge and wisdom, at punuin po sila, Panginoon, ng iyong pong pag-ibig at pagmamahal. Bigyan po sila, Panginoon, ng gift of charisma, Panginoon, upang makaakay po sila ng marami pong kapatiran na hindi pa po nakakakilala po sa inyo. Patuloy po palaguin ang Friday Cell Group, palaguin ang iyong mga gagawa, Panginoon, sa inyo, sa kanila pong pananampalataya. Palalaguin po kami, Lord God, kapalalim po kami sa aming pong pag-ibig sa aming kapwa, alang-alang po sa aming pong pag-ibig sa iyo po, Panginoon. Amen. Lord, salamat po sa iyong banal na salita na aming pong napagsalusaluhan sa gabi ito. Kaya Ama, sa aming pong paglabas sa dakong ito pansamaliwalay, Panginoon, patuloy po namin dalangin ang iyong pong pagsama na kami po ay makabalik sa aming pong paroroonan, sa aming mga trabaho, sa aming mga vlog, Panginoon, saan man po kami, Panginoon, na lugar, Panginoon, na pabalik, Panginoon, na kami po ay makabalik ng malawalhati po, Panginoon. Amen. Madamnan po namin ang aming po mga mahal sa buhay, aming mga employer, nakapwa po kami na sa maayos na kalusugan. Amen. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay aming pong samot dalangin at binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pasasalamat sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos na nabubuhay at nagahari magpakailanman at Amen. sa walang hanggan. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.